Pag-usapan naman natin mga ka-GP Natics. Yung kanina po, related ito sa pagtakbo ni Senador Robin Padilla kung sakasakali na may impeach itong si Sara Duterte. Bakit? Iniisip nga nila na patakbuhin si Robin Padilla. Bakit GP? Bakit ba nila iniisip na patakbuhin? Kasi nga, mga kababayan, bilang isang abogado si Digong, abogado rin itong si Panelo, alam nila na may tulog talaga itong si Sara Duterte. Kaya takot at kabado na itong si Sara Duterte, mga kababayan, na siya po ay ma-impeach. Kaya ngayon, nanghihingi po siya ng tulong doon sa bumoto daw sa kanya na 32 million, anak ka ng baka, mga kababayan. Ano ang kinalaman? Ano ang magagawa ng 32 million doon sa iyong impeachment case? Hindi naman boboto, hindi naman kailangan ng boto ng taong bayan sa iyong impeachment case. Ang magiging jury dyan ay yung mga senador. Ang magpapasya para umakyat sa Senado ay yung mga congressmen. So ano bang gusto mo mangyari dito sa 32M mo? Palalabasin mo sila? Totoo ba na may 32M ka? O baka yung 32M mo yan ay dahil katambal mo lang si Pangulo? Para po ma'am, kasi umalabas yung keyword na yun, binibinay. Para kayong ginagawang binay, yung task for former Vice President Jenny Martin. Believe po ma'am, binibinay kayo ngayon kasi malakas kayo ngayon this survey and possibly tinutukod nila kayo para mawala yung political cloud ninyo sa 2028. Binibinay daw siya, sinisira yung kanyang credibility, integrity para masira sa eleksyon ng 2028. Yes, oo. Yan naman ang sinasabi ko eh. It's all, these are all political attacks. From the attack from the left on the confidential funds, the meeting with the Speaker of the House of Representatives, and the attack on the budget, and the other attacks that we see in social media. So these are all directed to remove me from the race, yes, and then of course remove me from office. Ay, that needs a sit down. Ay, naku. Talaga. Sasabihin ko sa'yo, you know, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Halaga. Sasabihin Sige, ko sa'yo. kwento pa. Kasi this is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. So kaya alam ko sa simula pa lang. Nung narinig ko yun, okay. Wala lang din sa akin yun. Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Diba? Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno kung sirain yung isang tao. Yan din. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. So, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. Thank you. Kita nyo mga ka-GP Natics, ang sabi niya, if you want sitting there na hindi nyo binoto. Mga ka-GP Natics, sabi ko nga po kanina, ang lahat ng tao ay may karapatan na tumakbo. 'Di ba? Si Martin ay may karapatan para tumakbo. Wala sino mang makakapigil sa kanya unless convicted siya. May moral turpitude ay hindi po siya makakatakbo. Nakita naman natin, sa edad, 40 years old, 'di ba? Qualified. Naging ano pa nga, Speaker of the House eh. So walang makakapigil. Ngayon, itong si Sara Duterte, mga ka-GP Natics, dahil sa sobrang desperado, sa sobrang nanginginig na ito, sa sobrang kaba, na alam niya, darating talaga sa buhay niya eh.
darating sa punto na matatalo siya at may impeach. Kaya ngayon, naghahanap ng kakampi. 32 million. Hinahanap kayo. Ang tanong kasi, sa iyo ba talaga yung 32 million? Baka mamaya yung 32 million na yan, hindi naman talaga sa iyo, nakisabit ka lang. Diba? At isa pa, yung 32 million na yan, wala yan magagawa sa impeachment mo. Kasi, yung 32 million, assuming, diba? I-presume natin na merong 32 million si Sara Duterte. Kung may 32 million, bakit sa EDSA, yun lang ang nakikita natin? Kahapon, Biyernes na naman, nandun na naman sila. Langaw na naman ang nakita namin. Ang kanilang mga thumbnail, eto na, ang dami na, nagdagsaan. Tambak na, pagtingin mo, wala. So hindi po nagre-reflect yung 32 million. So walang 32 million. 'Di ba? Hindi GP, hindi naman kailangan mag 32 million. Yun nga eh. Alam natin, yung 32 million na yon ay buong Pilipinas at kasama na yung mga nasa ibang bansa. 'Di ba? Pero at least man lang makita natin yung number na sumusuporta sa kanila doon sa EDSA. Kaya lang walang number, outnumber. Outnumber. At isa pa, sabi ko, assuming, i-presume natin na mayroong 32 million. Kunwari, hindi natin nakikita yung sa EDSA. Kunwari, mga kababayan, bulag tayo. Oy, ang dami. Ang daming langaw. Kunwari nga, totoo, maraming tao. Oh, pagdating ba sa impeachment, kailangan ba yung boto ng 32M para ma-impeach ka o hindi? Di ba mga kababayan, walang kinalaman ang tao doon. Ang may kinalaman doon, yung mga kongresista natin, yung mga magiging jury natin doon, yung mga senador, sila ang makakasagot. At walang magagawa, yung boto mo na 32 million, useless yun. Kung gusto mo naman magpatulong para mag-ingay sa social media, sige, hanapin mo. Tawagin mo na lang sa EDSA para malaman namin, mukhang wala eh. Diba? Ma'am Eva Hernandez, shoutout, 32N. Kasamaan ng mga 32 and kasamaan ng mga Marcos loyalist doon, engot ka talaga, Sara. 32M doon, talaga mga Marcos supporter yon, di ba? Lahat ng bumoto kay PBBM, binoto rin si Sara Duterte, kaya nagkaroon siya ng 32M. At yung different, yun yung mga ayaw kay PBBM, yun yung mga anti-Marcos. Oh. May 32M sila, kaya lang multo nga lang. Ghost employees. In her dreams lang ba? 'Di ba? In her dreams lang. Sabi ni Dudes Karambas, gusto kong tumakbo si Robin para 100% talo na sila. Alright. So next mga kababayan kahit itong kaya nga binara pa siya ni George Garcia eh. Si George Garcia na nagsabi, taga-Comelec yun. Hoy, walang magagawa yung boto na 32M kahit ipagkalandakan mo pa yan. Hindi yan tatayo sa'yo para matigil yung impeachment case mo. Diba?